May mga tagpong maaaring hindi angkop sa mga bata at sensitibong tagapakinig. Ang inyong mapapakinggan ay naglalaman ng tema ng kababalaghan, paranormal, karahasan, at mga kwentong maaaring makapagbigay ng matinding takot at pagkabahala. Ang ilan sa mga salaysay ay hango sa paniniwala, testimonya, at malikhaing interpretasyon para sa layunin ng libangan at pagkukwento. Kaya sit back, relax, buksan ang inyong isipan, at samahan nyo kami sa mundo ng hiwaga at lagim. Maligayang pagdating po sa Takot Tonight. Ako si Alan, anak ng isang mangingisda. Tawagin niyo na lang ng tatay ko na Mang Alberto. Hindi ko nasasabihin ang eksaktong probinsya namin. Basta dito to sa may bandang Silangang Luzon. Walang taong gulang pa lang ako noon at madalas magkwento ang tatay ko tungkol sa kaibigan niyang si Rena. Nakapagpundar si tatay ng sariling bangka. Pero simple pa din ang buhay namin. At nakatira kami walking distance mula sa dagat. Wala na si nanay. Pumanaw siya 1 taon matapos ipanganak ang bunso sa aming 3 magkakapatid dahil sa sakit. Kaya kaming 3 at ang tatay ko na lang ang natitira. Ayon sa kwento ng tatay ko, nagkaroon daw siya ng kaibigang si Rena dahil daw siguro nabaitan lang sa kanya. Nasa laot daw siya noon. Madaling araw at hindi malakas ang alon. Umiiyak siya habang nag-iisa sa bangka. Iniisip ang hirap ng buhay namin at ang pagkawala ng nanay ko. Hindi kasi sapat ang kinikita niya bilang mangingisda para buhayin kami magkakapatid. At wala pa siyang katuwang sa buhay. Habang umiiyak siya, may narinig daw siyang kakaibang hampas sa tubig. Madilim sa laot, kaya hindi niya agad maaninag kung ano yun. Tanging liwanag lang ng gasera at flashlight na hawak niya ang nagbibigay liwanag sa paligid. Parang may papalapit. Tunog ng tubig na hinahampas. Napatigil siya sa pag-iyak nang mapansin niya ang isang nilalang sa katubigan. Isang babae. Nagulat siya at nabitawan ng flashlight na hawak niya. Nahulog yun sa dagat. Nakita niyang unti-unting lumulubog ang ilaw hanggang sa tuluyang mawala sa paningin niya. Muli niyang tinignan ang kinaroroonan ng babae at sinigawan ito. Tinatanong niya kung kailangan ba nito ng tulong. Inisip niya kasi na baka may naaksidenteng babae na napadpad sa dagat. Pero bigla na lang nawala sa paningin niya yung babae. Ilang sandali pa, napansin ng tatay ko ang liwanag ng flashlight mula sa ilalim ng tubig. Umaangat ito, papalapit sa ibabaw. Hanggang sa laking gulat niya nang umangat mula sa dagat ang babaeng una niyang nakita. Hawak na yung flashlight niya. Doon niya malinaw na nakita ang mukha ng babae dahil natamaan na to ng liwanag ng kasera mula sa bangka. Hindi siya nakakibo ng ilang segundo. Napakaganda daw ng babae. Maputi ang balat. Maganda ang mga matang tila nangungusap.
Pero walang kahit anong emosyon ng muka. Ibinato ng babae ang flashlight pabalik sa bangka. Dahil hindi makakilos ang tatay ko sa sobrang gulat at takot. Hanggang nahimasmasan siya. Pinunasan niya yung mga luha niya at tinanong ang babae kung sino to. At kung ayos lang ba siya. Pero nakatingin lang ang babae. Walang reaksyon. Walang imik. At maya-maya, muli itong lumubog sa dagat. Hindi makapaniwala ang tatay ko sa nakita niya. Kinuwento niya yun sa akin. Pero masyado pa akong bata noon para maintindihan ng lahat. Naririnig ko rin siya minsan na kinukwento yun sa mga kainuman niya. Yung mga kapwa niya mangingisda. Tinatawanan lang siya ng karamihan. Sinasabi nilang baka namimiss lang niya ang nanay ko at kailangan na niyang mag-asawa ulit. Pero may isang kainuman si tatay na naniniwala sa kanya. Sinabi nitong totoong sirena daw ang nakita niya. Dahil siya daw mismo minsan ang nakakita ng ganun. Pinagtatawa na naman sila ng iba. Sinabi pa na hanggat hindi nakikita ang kalahating katawan, huwag maniwala. At kung sakaling sirena nga, malas pa rin daw si tatay. Dahil minsan na lang may babaeng lumapit, hindi pa tao ang kalahati. Nagtawanan sila. Pero seryoso yung tatay ko. Ganon din ang kumpare niyang naniniwala sa kanya. Lumipas ang ilang linggo. Pumalaot ulit si tatay. Madaling araw pa rin. Tahimik siyang nakaupo sa bangka. Nag-aantay kung makikita niyang muli yung babae. Paminsan-minsan, iniilawan niya ang paligid gamit ang flashlight. Tahimik ang dagat. Hampas lang ng maliliit na alon ang maririnig. Hanggang sa may narinig siyang parang umaawit. Hindi niya maintindihan ang mga salita, pero malinaw ang melodiya. Napaisip siya. Ito na ba yung mga sinasabi sa mga kwento-kwento at alamat? Ang awit ng sirena? Kinabahan siya habang pinakikinggan ng napakagandang tinig. Sumigaw siya. Tinanong kung nandun ba ang babaeng nakita niya nun. Tinawag niya itong kaibigan at pinakiusapang magpakitang muli. Biglang tumigil ang awit. Parang humina ang hampas ng alon. Naging payapa ang dagat. Maya-maya, narinig niyang muli ang tunog ng tubig. Mula sa malayo, papalapit. Itinutok niya ang flashlight at doon niya nakitang muli ang babae. Nakatitig to sa kanya.
Tinipon ng tatay ko ang kanyang lakas ng loob at tinanong kung sino yung babae. Tinawag niya ulit itong kaibigan at inanyayahang lumapit at makipag-usap kahit nanginginig na siya sa takot. Hanggang sa lumapit ang babae sa bangka. Tinanong ng tatay ko kung isa ba tong si Rena. Ngunit wala pa ring reaksyon ng babae. Parang hindi nito naiintindihan ang sinasabi ng tatay ko. Kaya nagsenya si tatay. Yung parang nakikipag-usap sa pipi at bingi. Itinuro niya ang kalahating katawan ng babae at ginaya ang galaw ng isang isda gamit ang kanyang kamay. Nakatitig lang sa kanya ang babae. Hindi kumikilos. Hindi rin kumukurap. Yumuko si tatay at inilagay ang kamay niya sa kanyang dibdib. Sa may puso. Para iparamdam na mabuti ang kanyang intensyon. Bahagya rin siyang yumuko bilang tanda ng paggalang. Dito mukhang naintindihan siya ng babae. Bigla itong sumisid. At doon niya nakita ang buntot ng isang isda na humampas sa tubig bago ito tuluyang lumubog. Napamura siya sa gulat at pagkabigla. Si Rena nga. Maya-maya, muli itong umangat at nagpalutang-lutang sa tubig habang kinakausap siya ng tatay ko. Hindi pa rin to nagsasalita. Pero biglang nakaramdam daw si tatay ng kakaibang sensasyon at napaiyak siya. Marahil sa sobrang hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Nang makita siyang umiiyak, lumangoy ang sirena nang mas malapit sa bangka. Mas lalong namangha ang tatay ko. Iniangat ng sirena ang mga kamay nito. Parang nais siyang hawakan. Nagdalawang isip si tatay. Naalala niya ang mga alamat. Ang mga sirena na nangunguha ng tao at dinadala sa ilalim ng dagat. Baka daw yun ang balak nito. Kaya naghanda siya. Ibinaba niya ang hawak niyang flashlight at palihim na hinawakan ng bolo sa bangka. Handa kung sakaling hilahin siya pababa. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ng sirena. Hanggang sa nagdikit ang kanilang mga kamay. Madulas daw ang balat nito. Parang igat. Parang palos. Halos 1 minuto silang magkadikit. Unti-unting nawala ang takot sa dibdib ng tatay ko. Napangiti siya kahit may luha sa mata. Pagkatapos, dahan-dahang umatras ang sirena. At muling sumisid sa dagat. Hindi makapaniwala si tatay sa kanyang naranasan. Habang hinihintay niya kung magpapakita pa ulit ang sirena, hinilan na rin niya ang kanyang lambat. At dun siya nagulat. Napakarami niyang huli. Higit pa sa mga nakaraang pangingisda niya. Naisip niya na baka tinulungan siya ng sirena. Kaya sumigaw siya at nagpasalamat sa bago niyang kaibigan. Yun na ang huling kwento ni tatay tungkol sa sirena. Hindi ko na rin narinig na pinag-uusapan pa nila yun ng mga kumpare niya. Pero napansin ko, simula nun, palagi nang maraming huli si tatay. Gumaan ang buhay namin. Lagi siyang masaya tuwing umuwi mula sa laot. Tuwing tinatanong ko siya tungkol sa babaeng nakita niya,
Sinasabi niya na hindi na niya to nakikita. Pero alam kong hindi yun totoo. May mga bagay siyang hindi sinasabi. Nagbago ang aura ni tatay. Parang mas naging masayahin siya. Hanggang sa dumating ang 15th birthday ko. Hindi ko yun malilimutan. Nung gabi, bago ako mag-birthday, sinabi niya sa akin na kakain daw kami sa Jollibee sa bayan. Maaga kaming nagising magkakapatid. Excited kami. Papasikat pa lang ang araw, pero nasa dalampasigan na kami. Ilang oras kaming naghintay. May mga bangkang dumaong mula sa laot. Nandun na rin ang mga kumpare niya. Pero si tatay, wala pa. Napansin kami ng mga kaibigan niya at pati ng mga kapitbahay. Nagtaka sila kung bakit hindi pa raw siya bumabalik. Binati pa nga ako ng happy birthday nung kumpare niya, yung naniniwala sa sirena. Pero nang tanungin niya kung nasaan ang tatay ko, nakita ko ang pag-aalala sa mukha niya. Hanggang sa humingi siya ng tulong sa iba pa nilang kaibigan para hanapin si tatay sa laot. Kinakabahan na ako. Naiiyak na rin. Ilang oras na kaming naghihintay. Hanggang sa may nakita kaming dalawang bangka na pabalik. Isa doon ang bangka ni tatay. Habang papalapit yun, magkahalong emosyon ang naramdaman ko. Parang may masamang balita kaming maririnig. Tumakbo kami papunta sa dalampasigan, kasama ang ibang kapitbahay. At doon, natanaw ko si tatay, kumakaway. Napahagulgul ako. Akala ko iniwan niya na kami. Nagsorry siya sa amin. Nahuli lang daw siya ng uwi at marami na naman siyang huling isda nung araw na yon. Kinantsawan pa siya ng mga kumpare niyang sumundo sa kanya. Nakita daw siyang nakatulala sa bangka nang matagpuan siya. Lumipas ang buong maghapon at nakabalik na kami mula sa bayan. Masaya ang naging araw na yon. Nakita ko din sa mata ni tatay ang labis na tuwa at parang nasabik siya sa naging bonding naming pamilya. Ibinili niya ako ng 3 t-shirt at sapatos na pang basketball. Ibinili rin niya ng damit ang 2 kong kapatid. Maya-maya, lumapit siya sa akin. Binati niya ulit ako ng happy birthday. Pumunta siya sa cabinet at may kinuha. Nakabalot sa lumang t-shirt niya. Mukhang malaki at mabigat dahil hirap siyang buhatin. Inilapag niya yun sa mesa. At nang buksan niya, napatigil ako. Isa pala tong napakalaking perlas.